Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Pero bago po tayo magpatuloy, shout out po muna tayo kay Ofelia Amos at kay Pasita Gonzales. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa aking munting channel. Okay, basahin ko po itong isang latest na survey kung saan 51% ng mga Pilipino aprobado ang pamamahala ng Administrasyong Marcos. VP Duterte, bumaba sa 41% ang trust rating. Siguro po mga 2 beses ko nang tinakal itong pagbaba ng ratings ni Sara Duterte. At nagbigay na rin po ako ng sarili kong opinion doon sa mga surveys na lumalabas. At sa aking obserbasyon, sariling kagagawan na rin po ni Sara Duterte kung bakit bumababa ang kanyang ratings. Well, kasama na rin siyempre yung ginagawa ng kanyang pamilya. But of course, meron po mga Sara Duterte supporters na hindi naniniwala na bumababa ang ratings ng kanilang idolo. Meron pong nag-comment sa akin, ang sabi niya, sino nagsabi na pababa? No way! Mahal siya ng mas nakararami dahil may pagmamahal sila sa bayan. Hindi ko po i-elaborate itong kanyang kinoment, okay? Hindi rin po ako magsasabi ng opinion ko dahil past episodes ay nabanggit ko na po at napag-usapan natin yung pagbaba ng ratings ni Sara Duterte. This time, ang ating pong babasahin na nag-comment o naglabas sa isang article ay isang anti-Marcos at isa pong solid Duterte supporter. Natural, pag supporter ka ng Digong, pati kay Sara supporter ka rin. Basahin ko po yung article. Galing po sa The Philippine Star. Duterte pulling down Sara's approval ratings. Sabi po yan ng isang analyst. Former President Rodrigo Duterte is pulling down his daughter Vice President Sara Duterte's approval ratings, a political analyst said. In an interview with Storycon on One News, Publicos Asia's founder and Chief Executive Officer Malu Tequia said the decrease in approval rating of Sara in the recent survey conducted by Publicos emanated from 3 issues involving the elder Duterte. Sino po ba si Malu Tequia? Siya po yung CEO, founder ng survey firm na Publicos Asia. Siya po ay lantaran na anti-Bongbong Marcos. At siya po ay solid Duterte supporter. Pero dito sa balita, sinasabi niya that the decrease in approval rating of Sara, ibig sabihin, kahit na siya, hindi niya na maitago yung decrease ng approval rating ni Sara Duterte. Ano ang mga dahilan kung bakit bumababa ang rating ni Sara Duterte? Ayon kay Malu Tequia, 3 issues daw involving the elder Duterte. Sino ba yung elder Duterte? Di si ex-president Rodrigo Duterte, ang tatay ni Sara Duterte. Tuloy ko po yung balita. Everything has to do with the political climate. You have to understand that Duterte is a shared brand. Whatever one said, it will affect, influence the incumbent, who at this time is the Vice President and DepEd Secretary. Yan po ang sabi ni Tequia. The polling chief cited a survey question where respondents were asked, what are the pressing national issues affecting the overall performance of the Vice President? All of the top 3 involved her father. Number 1, inclusion of Vice President Sara in the accused in the International Circuit Court case, 24%. Hindi nga po ba doon sa kaso ni former President Rodrigo Duterte sa ICC ay sabit po ang pangalan ni Sara Duterte. 26% in former President Duterte accusing President Marcos Jr. of taking drugs. Then, the congressional investigation of the so-called Gentleman's Agreement on South China Sea status quo, 16%. So yung 3 isyong yan, nadadamay si Sara Duterte. She said that questions 4, 5, and 6 in the Publicos survey involved the Vice President's work, including her being Secretary of the Department of Education.
The survey was conducted from June 15 to 19 bago pa po mag-resign si Sara Duterte sa DepEd. We did not tackle the resignation because she has not yet resigned. But we asked if Sara has to resign. 66% naman ang nagsabing no, do not resign. Pero alam na po natin, nag-resign din naman si Sara sa DepEd. Tequia said that Sara's decline in approval rating is unlikely to continue, having given up the education portfolio. Yan ang hindi natin masisigurado. Hindi porke umalis na sa DepEd si Sara Duterte ay hindi na maaapektuhan ang kanyang approval rating. Pero siyempre, that remains to be seen. Para kay Tequia, yung pagbaba ng approval rating ni Sara Duterte ay hindi na magpapatuloy. Dahil nga isa sa pagbaba ng approval rating ni Sara Duterte ay nung siya ay Secretary ng Department of Education. At sinasabi ni Tequia na ngayong nag-resign na si VP Sara sa DepEd, malamang na hindi na magpatuloy bumaba ang rating ni Sara Duterte. But then again, sabi ko nga, malalaman pa rin po natin yan sa mga susunod na surveys. At bakit daw hindi na magpapatuloy ang pagbaba? Sabi po ni Tequia, the burden was removed. It will not affect the approval. Now, it will be on the approval of her as Vice President only, not as DepEd Secretary anymore. Kaya lang yun nga po ngayon ang kino-contest natin. Wala na nga sa Department of Education si Sara Duterte, pero yung mga binitawang salita ni VP Sara tungkol dyan po sa Uniteam, nung sinabi niya na nung nanalo na sila at hindi na kandidato ni PBBM, ay tapos na, wala na ang Uniteam. At itong huling ang statement ni VP Sara nung sinabi niyang hindi siya nagtatrabaho para sa administrasyon, hindi siya nagtatrabaho para sa oposisyon. So, nasaan ba siya? Saan siya nakatayo? Although ang nasabi ko nga doon hindi ba miyembro siya, part siya ng administration, pero sinabi niya na hindi siya nagtatrabaho para sa administrasyon, kundi para sa taong bayan. At kung ano daw ang karapat-dapat. Pues, malalaman po natin yan sa susunod na mga survey na lalabas kung talagang hindi nakaapekto kay VP Sara yung mga pahayag niya. Unang-una na nga, dyan sa pagbitiw niya sa Uniteam at nung sinabi niyang hindi siya nagtatrabaho para sa administrasyon. Tequia said, it was not yet clear whether Sara will run for president in the 2028 elections or if she will lead the opposition. Although nagsalita na po si Sara Duterte na pababayaan niya si Baste ang tumakbo dahil yun ang sinabi ng kanilang ina. At sinabi na rin ni former President Rodrigo Duterte na kung siya lang ang masusunod, ayaw niya nang patakbuhin presidente si Sara sa 2028. Pero of course, lahat po yan ay speculative. Dahil kilala na po natin ang mga Duterte na pabago-bago ng isip. Meron silang sasabihin ngayon, bukas iba na ang magiging pahayag nila. So, kahit na sinabi ni Sara na si Baste ang tatakbong presidente sa 2028, hindi naman po tayo basta-basta maniniwala. Dahil si Digong na rin ang nagsabi na huwag niyong papaniwalaan lahat ng sinasabi ni Sara Duterte dahil malamang kayo ay pasasakayin niya lang. She will take you for a ride na siyang ginawa ni Sara Duterte sa mga loyalista. Between now and October, the situation will be very fluid. It will depend on who among the Dutertes will run and for what post, she said, referring to the filing for candidacy 3 months away. It will depend on what her plans are in 2028. In 2025, sabi ni Tequia, narinig niya that Sara Duterte is not endorsing national candidates. It seems like local candidates only. So ito na naman, nag-release naman ng statement ang mga alipores ni Duterte. So titingnan natin kung totoo itong sinasabi ni Tequia that VP Sara will not endorse national candidates but local candidates only. So ayan, dun sa mga nagme-message sa akin, sa mga nagko-comment, na sino daw ang nagsabi na pababa ang rating ni Sara Duterte. Ito po, binasa ko lang, hindi po galing sa akin, dahil kung para sa akin, talaga pong bumababa ang rating ni Sara Duterte. Pero ngayon,
mismong galing na po sa CEO ng Publicos Asia na isang rabid anti-BBM at inamin na talagang bumaba ang ratings ni Sara Duterte. Pero siyempre, tulad ng lagi kong sinasabi, iba-iba po tayo ng opinyon, iba-iba tayo ng pagkakaintindi, iba-iba po tayong interpretasyon sa ating mga nababasa, sa ating napapanood. Pero ngayon nagsalita si Malu Tequia tungkol sa pagbaba ng rating ni Sara Duterte, hindi pa rin kaya maniwala itong mga Sara supporters? Ay bahala na kayo sa buhay ninyo. Ganun lang po talaga. Kung para sa inyo, hindi apektado si Sara Duterte at hindi bumababa yung kanyang ratings, so be it. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik po muli ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.